Marisa? Marisa! Lumabas ka dyan! Teka, ano ba yan? Ano Marisa? Anong balita? Ikaw naman ang aga-aga, ba't sumisigaw ka? Punyeta kang babae ka? May plano ka bang bayaran ng utang mo? Oo naman, di ba sabi ko sa'yo, babayaran din kita? Walang hiya kang babae ka? Nung nakaraang linggo, ganyan din ang sinabi mo sa akin? Tapos ngayon, hindi ka nagpaparamdam? May balak ka pa bang bayaran ako? Magbabayad naman ako, hayaan mo, gagawin ko ng paraan. Hoy Marisa! Binabalaan kita, kapag hindi ka pa nagbayad sa susunod na buwan, ipapabarangay na kita! Oo, magbabayad din ako. Siguraduhin mo lang ha! Bel, O tita, napadalaw ka. andyan ba yung asawa mo? Ah, si Nico, tita? Wala po siya dito eh. May pasok po siya. Bakit po? Ah, ganun ba? Kailan uwi niya? Mamayang gabi pa yung uwi niya, tita. Bel, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan po? Manghihiram sana ako sa'yo. Naku, tita, wala akong may papahiram sa ngayon. Naku, Bel, pasensya ka na. Medyo kinapos kasi ako sa pambayad sa supplier ko. Di ba malakas naman yung kita nyo dyan sa pagtitinda, tita? Oo, malakas naman iha. Kaso, yung iba nasa utangan pa. Bakit hindi nyo muna po singilin yung may utang sa inyo? Naku, naniningil nga ako pero ayaw nilang magbayad kasi wala daw silang pera. Naku, tita, wala kasi akong pera ngayon. Bukas, tita, tatanong ko si Nico, baka meron siya. Ay nako iha, wag na kasi nakakahiya sa inyo ni Nico. May darating kasi akong produkto bukas kaso wala akong paipambabayad. Ay naku, tita, paano yan? Wala talaga akong may papahiram sa ngayon. Ah, ganun ba? Di ba kasali ka sa paluwagan ni Maring Lani? Oo, tita, kaso sa February pa ang sahod namin. Nakalaan kasi yun sa pang-down namin sa bahay eh. Ah, kukuha na pala kayo ng bahay? Opo, tita, mahirap na po kasi laging nangungupahan. Oo, sa bagay. Baka pwedeng umutang ka naman kay Maring Lani, di ba? Kasali ka sa paluwagan. Pwede naman, kaso wala naman kaming panggagamitan. Tsaka malaki yung tubo dun. Baka naman pwedeng kumuha ka dun. Ako na lang magbabayad sa'yo. Naku, tita, baka magalit sa akin si Nico. Ano ka ba? Huwag mo na sabihin kay Nico. Ibibigay ko din naman agad eh. Di ba kasali din kayo sa paluwagan? Oo, kasali ako. Pero alam mo naman na si Maring Lani. Baka chismis niya ako dyan sa looban na nangungutang ako sa kanya. Eh, kailangan nyo naman ng pera, tita. Wala namang masama doon, di ba? Yun sa inyo na lang. Babayaran din naman kita agad eh. Pati yung tubo. Huwag mo na lang sabihin kay Maring Lani na ako yung nagpapakuha. Sige po, sabihin ko muna po sa asawa ko. Baka kasi mag-away kami ng dahil dito. Naku, Bel, wag na. Pero sa isang buwan, may babalik ko din agad. Naku, tita, natatakot po kasi ako. Baka kapag nalaman po ni Nico, magalit at mag-away lang po kami. Wala namang magsasabi sa kanya, di ba? Dahil ikaw naman yung nagpapadala ng hulog kay Mare. Opo, ako nga po, pero... Naku! Maniwala ka sa akin. Sa lakas ko makabenta, maibabalik ko din agad sa inyo yung pera. Sige po, magsasabi po ako kay Ate Lani. Teka, magkano po ba yung hihiramin nyo? Bale, 25,000 lang ang hihiramin ko sana. Ha? 25,000 po? Oo. Bakit? Di ba maliit lang? Malaking halaga na po yun. Kalahati na po yun ang sasahurin namin ni Nico. Ibabalik ko din naman agad, kaya huwag ka mag-alala. Sige po, tita. Sana may balik nyo din po kaagad. Kailangan po kasi namin yun para sa bahay. Oo, pangako. Babalik ko din sa'yo agad. Sige po. Bel! O tita, kanina pa kita hinihintay. Ay, o tita, ito na pala yung hinihiram yung pera. Salamat, Bel. Tita ha, inaasahan ko po yung pangako nyo. Sa susunod po na buwan, babalik nyo rin po yung pera ha. Oo naman. Ikaw talaga, wala ka bang tiwala sa akin? Meron po. Sige, mauna na ako. Sige po.
Hello Ate Lani, nahulog ko na po yung para sa paluwagan ngayong linggo. Oo, Bel, na-receive ko na. Oo nga pala, yung tungkol pala sa nakuha mo, yung sasahurin mo? Opo, nangailangan lang po kasi kami ng pera ni Nico. Baka next week po, may balik ko din po yung pera. Mag-iisang buwan na yun, Iha. Sayang naman ang tubo kapag umabot pa ng ilang buwan. Sige, Iha, basta tawagan mo na lang ako, ha? Sige po, salamat. Subukan ko kayang tawagan si Tita Marisa. Total, mag-iisang buwan na. Naku, bakit kaya hindi matawagan si Tita Marisa? Teka nga, subukan ko nga tawagan si tatay, baka alam niya kung nasaan si tita. Hello, tay. Andyan po ba si Tita Marisa? Wala dito ang tita mo, anak. Bakit? Wala naman po. May gusto lang po kasi akong itanong sa kanya. Mag-iisang buwan na nga nung nagpaalam ang tita mo sa lola mo. Hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Opo, tay. Tinatawagan ko po. Di naman po siya sumasagot. May nabanggit po ba kung saan siya pupunta? Wala eh. Ganun po ba? Sige, tay. Tawagan mo na lang ako kapag dumating si Tita Marisa. Sige anak, hayaan mo. Kapag umuwi na dito ang tita mo, sasabihan kita kaagad. Okay po, tay. Salamat po. Asan na kaya si Tita Marisa? Nakakainis naman. Mag-iisang buwan na nung nakuha niya yung pera. Hindi man lang siya nagpaparamdam. Hello, Ate Lani. Si Bel po to. Bakit ka napatawag, Iha? Tatanong ko po sana kung kailan sasahod si Tita Marisa. Hindi naman siya kasali sa paluwagan. Gusto nga nun sumali nung nag-start pa lang tayo. Kaya lang hindi na ako pumayag. Ang laki pa kasi ng utang sa akin noon, nasa 70,000. Hindi pa kasama ang tubo doon. Ha? Ganun po ba? Sige po, salamat. Bakit mo pala naitanong, Iha? Naku, yung 25,000 po kasi na kinuha ko po sa inyo, sa kanya po talaga yun. Naku, ganun ba? Bakit naman hindi mo sinabi sa akin na siya ang nagpapakuha? Ayaw niya din po kasing ipasabi. Tsaka, sabi niya po kasi sa akin na kasali po siya dyan sa inyo. Naku, Iha, kaya ayaw niyang ipasabi dahil alam niyang malalaman mo na hindi naman siya kasali at meron pa siyang malaking utang sa akin. Siguro nga po. Naku, hindi pa po kasi alam ng asawa ko yung tungkol dun sa pera. Dapat ipaalam mo muna sa asawa mo bago ka magsabi sa akin. Naku, makulit kasi si Tita Marisa. Ayaw niyang ipaalam. Kasi sabi niya sa akin, ibabalik daw niya yung pera kaagad. Paano na ngayon yan, Iha? Malaki ang tubo nun. Kasi malaki ang kinuha mo. Kaya nga po. Tapos hindi na nga siya nagpaparamdam sa akin ngayon. Kahit text or tawag lang, hindi siya sumasagot. Kung alam ko lang sana na kay Marisa mo ibibigay ang pera, hindi na lang sana kita pinayagang umutang. Hindi ko naman po kasi akalain na ganyan yung gagawin ni Tita Marisa. Nagtiwala po kasi ako dahil kapatid siya ni tatay. Saka, hindi lang sa akin nakautang ang tita mo. Pati mga Bombay, hinahanap na siya. Paano na kaya to? Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin kay Nico. Sigurado magagalit po sa akin yun. Mas maganda kung ipaliwanag mo muna sa asawa mo at subukan mo ulit tumawag sa tita mo. Sige po, Ate Lani. Salamat. Oh, Han, diyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. O ba't ang aga mo atang nakauwi ngayon na? Wala si boss kasi ngayon eh. Teka nga, tulungan na kita dyan. Han, may sasabihin pala ako sa'yo. Oh, bakit? May problema ba? Han, yung tungkol pala sa sasahurin natin sa paluwagan. Oh, bakit naman? Di ba sa February pa yon? Oo, sa February pa nga. Kaso, may problema kasi.
Teka nga, diretso mo nga ako, Bel. Ano ba kasi yun? Si Tita Marisa kasi nanghiram ng pera last month. Pero sinabi ko wala tayong pera. O tapos? Sabi niya kung pwede, manghiram muna ako ng pera natin sa paluwagan. Ha? Nagpautang ka? Hindi man lang nagsasabi sa akin? Sasabihin ko dapat sa'yo, kaso si Tita kasi. Sabi niya kasi babalik niya kaagad, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Sinabi ko na nga na mag-aaway tayo kapag nalaman mo yung tungkol dito. Eh, anong sabi ni tita? Kailan niya daw ibabalik yung pera? Yun nga sana yung sasabihin ko sa'yo. Tumawag ako kanina kay Ate Lani. Hindi pala siya kasali sa paluwagan dahil may utang pa siya. Ano ba naman yan? Sa tingin mo, paano tayo babayaran nun kung meron pa siyang utang sa palawagan? Hindi ko na nga din alam. Hindi na nga siya sumasagot sa mga tawag at text ko. Eh, sinubukan mo na ba tumawag kay tatay? Oo, tumawag na rin ako kay tatay kanina. Kaso wala nga daw siya dun eh. Hindi pa nga daw umuuwi. Pero sinabi ko naman na tawagan niya ako kaagad kapag nakauwi na siya. Ako naman, Bel. Alam mo naman nilaan natin yung pera para dito sa bahay, di ba? Oo, alam ko naman yun. Hindi ko naman akalain na ganun yung gagawin ni tita. Nagtiwala ako dahil kapatid siya ni tatay. Ako naman. Paano ngayon yan? Saan tayo kukuha ng pambayad doon? Eh kung yung sasahurin natin doon, ipangbabayad lang natin sa tubo. Oo, yun din yung sabi ni Ate Lani, na sayang yung tubo kapag umabot ng ilang buwan. Laking problema yan. Ang gagawin natin, pinagkatiwalaan pa naman natin si Tita Marisa, tapos ganyan pa yung gagawin niya sa atin. Susubukan kong kausapin si tatay, baka alam niya kung nasan ngayon si Tita Marisa. Ano kaya to? Sige, mo. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Baka alam nila kung nasan si Tita Marisa. Pasensya ka na, Han, nang dahil sa akin nagkakaproblema tayo. Hindi ko naman kasi akalain na ganyan si Tita Marisa. Yaman, mag-isip na lang tayo ng solusyon kaysa mag-away pa tayo. Di rin naman nakakatulong sa problema. Oo, naiintindihan ko. Salamat, Han. Basta, sa susunod papaalam mo muna lahat sa akin para napag-uusapan natin dalawa. Oo, Han, hindi na mauulit. Sige, tama na yun. Tara.